with Anna. So, din ako sa mahirapan. Hindi, kasi parang nung una, nag-get ba siya emotional ka agad? Yun kasi yung pinaka-ano. Feeling ko din ako nahirapan. Hindi nila na-feel yung pag-comfort ko with a friend kasi. So, yun. And thankful ako kasi napaka-check yung director ni Direk. And napaka-sweet. So, nilakasan talaga yung loob para magawa. Kasi ang daming take nun. So, I feel like ako yung cause of delay ng cause of ayun. Kaya, yun talaga yung ano ko. Sobrang mahirap. Yun. Okay, sorry nga, napaiyak ka. Sorry, yung eksena po sasabi po yata niyo is there's a confrontation scene. Yeah, merong eksena na emotional scene po sila dalawa na medyo paulit-ulit ang ginawa. Hindi po confrontation, parang kinokonsole na yung friend, parang ganun. Console ng friend. Medyo paulit-ulit po siyang ginawa dahil kailangan po natin ilabas yung emosyon ng dalawa. Siguro po medyo yung challenging po para sa kanya. Pero I think sa Harry did a good job. Kung mapapanood yung movie na makikita niyo naman na it was worth the effort, it was worth the many takes. She did a good job. Thank you, Sarah. Let's hear from the others. Thank you. Hello po. For me po, nahirapan po ako dun sa scene na parang nire-reveal ko na po kung ano yung mga nangyari. Kasi ako po yung nakakaalam kung ano nangyari sa bahay na yun, sa pangyayari, sa eksena, gano'n. Alam ko po lahat ng sekreto, gano'n. So, ang bigat po ng dinadala ko dito sa kwento na to, na kinip ko po siya for a long time. Tapos, very tricky po kasi yung role ko dito. So, nung may iyak-iyak scene na po, sobrang nahirapan po ako. Kasi that time may sakit po ako during taping. Tapos, nako-conscious po ako kasi yung sipon ko, tumutulog habang umiiyak. So, parang sabi ko, kaya ko kaya to. Ang bigat-bigat, bawat pagbigkas ng words, kailangan may laman, may pinanggagalingan. So, medyo naging challenging po siya sa akin. Pero dahil sa tulong din po ni Direk before po kami mag-take, sinabihan niya po ako, like, pinalakas niya po yung loob ko na kaya kong gawin. Kaya, ayun, I think nagawa ko naman po siya ng maayos, though kahit nahihirapan. Yun sa akin naman po yung love scenes. First time ko yung, sobra po talaga. Ang wild talaga, pero luckily, one take, kinaya. And di ko po alam na kailangan naka-plaster. Di po ako marunong maglagay ng plaster. So yung una't pangalan ko lang po plaster. So sabi ko, wait lang, nakakahiya. Hindi po ako nakapag, ano po ba yung plaster? May nilalagay na parang napkin, kaya meron di ko alam. So si RD, sobrang thank you. Wala lang si RD, pero thank you RD kasi ginaid niya ako. And yung pangatlo, sinabihan niya ako, ba't di ka nagpa-plaster? Hindi ko alam, masakit po ata yun. Hindi ko alam paano ilalagay. Saan po ba yung ilalagay? Bakit ang haba ko? So yun yung challenging po sa akin. And yung second po siguro, sa one day, parang after scene ng mga love scene, mayroon pong iyak sunod-sunod. And yung character ko po kasi dito, ma'am, sobrang chismosa, malandi, makinig, powerful na dinatawa. So, energetic ako eh. So, bigla akong mag-change from energetic to sobrang lungkot, as in sobrang durog na durog. Tapos love scene yung gitna. Ha? Paano yun? Hindi ka ba nila in-instruct to put plaster on for the scene? May binibigay po, kasi hindi ko po alam na yun pala yung plaster na sinasabi. So, kasalanan ko po. Sa'yo mo yung plaster na nakadikit sa wall? Hindi, dapat tinanong mo. Nakadikit ka sa wall. Dapat tinanong mo kami kung
given to you, di ba? Mali ko nga po talaga yun. Hindi ko po natanong. Sobrang takot ko din na baka dahil sa akin madali o something. Dapat sinabi rin sa'yo, di ba? Kasi baguhan ka eh. Oo, di ba dapat ibigay sa'yo, tanongin ka, o marunong ka bang mag-plaster? Hindi ko na po alam, talanta na po ako nung scene na alam ko na love scene, first time ko po talaga. Iba po kasi yung orgy namin sa una eh. Parang minsan po, parang extra lang po Kasi ako. si Leia, nung bigyan siya plaster, tinuro sa kanya, paano doon? Yun nga po, mali ko po. Oh, yeah. Okay. Thank you po. Sa second, film mo, dapat alam mo naman talaga yung plaster. Okay, thank you. Yes. Ako na ba? Na- Okay. So far naman kasi sa, before everything, nagpapasalamat ako kay Direk dahil super cool siya na director. Sa napansin ko, hindi siya nagagalit. Pero uulitin at uulitin niya hanggang makuha na yung gusto niyang acting. Which is gusto ko din, para lalong lumalalim yung feelings ko at nailalabas ko yung nakatago. So, ang pinakamahirap na scene sa akin, yung sa barn with Arya, yung dinuduro ko siya doon na nalilisik yung mata ko. Kasi antok na ako noon. Anong kasi madaling araw na yan, pindalit, diba? Tapos, so ano kasi ako eh, hindi kasi, sa totoong buhay kasi, pag may nagsasabi sa akin ng masama, hindi na ako kagaya ng kabataan na sumasagot. So it comes with maturity na rin siguro na pag may narinig ako na nalalait sa akin, I just keep quiet. Parang I endure. Kasi alam ko nawawala din naman. Kasi alam ko naman kasi na may good karma. Kung may magandang balik sa akin pag hindi ako nagsasalita. So may projects ako, may mga offers ako ng magaganda. Parang iniisip ko na lang, dito na lang okay lang saktan niyo ko. Sige, saktan niyo pa ako. Parang marami naman akong natatanggap na offers. Ganun. Parang naging positive sa akin yung may naririnig ako. So I just keep quiet. So endure. Minsan nakakausap ko yung friend ko, pero masakit pa rin, di ba? Pag hindi ka di ba? Aminin naman natin, you is a nature of person. Na pag inapakan ka, sasabihin ka, ay! Di ba? Magagalit ka, ay! Di ba? Pero ako hindi eh. Parang nabago siya nung nag-matured ako. So, ngayon, nung sa role na yun, parang lumabas na. Lumabas lahat. At gusto nang lumabas ng mata ko. So, doon ako nahirapan kasi dumating yung point na sumakit na talaga yung ulo ko sa sobrang gusto nang pumutok ng ugat ko sa ulo. Yung gano'n ng feeling. Sa sobrang galit ko talaga. So, makikita nyo yun pag napanood nyo. And I'm so glad kasi dahil doon, sabi nga ni boss, pwede ka na pala maging character role. Sabi niya gano'n kasi nakita nila yung acting ko. And of course, I thank Direk for that. Kasi yung confidence niya sa akin, naganapin yung role. I'm so grateful kasi dito talaga, ito yung movie na nailabas ko talaga yung acting talaga na pwede mo na masabi na ay pang ano ka na talaga, pang character role. Kasi yung sa iba, parang lang siya, asawa ko ni ganito, wala masyadong acting. Ito talaga, nangunod-nod ako ng katulong dito. Alam niyo yun, habang nangisik yung mata ko na donya pa talaga. So I really love the role na from galit ako, parang akong praning dito parang bipolar. Nag-iiba-iba yung ugali, tapos yung smooth na naman. Hindi siya madali. Pero because of Direk na, so I like his style na hindi siya nagagalit, pero inuulit-ulit niya. And I love it the more kasi lalo kong nafe-feel yung character. So yan lang po. Thank you. Chester. Hi, good afternoon po. So yung question niyo po is yung ano yung mahirap na, pinakamahirap na scene na ginawa siguro yung yung sa snake din. Kasi yung snake, hindi ako masyado nakapag-interact doon sa mga snake. And I have to bring up the character on it. Yun. Thank you. Thank you very much. Direk, talaga pang kailangan dagdagin yung snake? Anong relevance ng snake to the scene? There's undertone kasi na ahasan. May ahasan. Tapos, yun nga po,
maraming ahas sa paligid. Parang ganun po yung undertone ng kwento.